Ngayon po, ito po yung pahayag ni Mariel laban sa kanyang sa kanyang para sa kanyang asawa. Siyempre, iaangat niya ang kanyang asawa. Asawa niya yun eh. 'Di ba? Ano na kagad yan? Given na yan. Asawa yan eh. 'Di ba? Magiging tagapagtanggol talaga ni Robin Padilla etong si Mariel Rodriguez. Pero sana naman, 'di ba, ginamit ni Mariel yung pagtatanggol sa tamang impormasyon, sa tamang pagtatanggol. Hindi yung magtatanggol siya ng katulad ni Robin na hindi po tama ang impormasyon na kanyang ibibigay. Eto po yun. Lang pagiging genuine ang criteria para makapasok sa Senado dahil gagawa ng batas. Number one, si Robin nakatapos yan ng college. Meron siyang degree sa criminology. Next, si Robin nung nasa bilibid na kapag... Ayun. Bigay natin yun kay Robin Padilla kasi actually hindi ko alam kung talaga bang nakapagtapos to ng criminology. Kung nakapagtapos, di okay. 'Di ba? Nakatapos pala siya. Yung kanyang natapos na na profesyon parang hindi naman natin nakikita. Tapos nagtapos siya ng criminology pero hindi naman natin nakikita ang kanyang pagiging criminology student o natuto ng batas sa doon sa Senado. Hindi niya ginagamit. Siguro baka ayaw gamitin ni Robin Padilla yung kanyang pagiging criminology student, 'di ba? Kaya po ang kanyang pinapakita ay puro kaingutan. Puro kaob-ob-ohan, puro kaob-ob ang pinapakita nitong si Robin. Baka sinisikreto niya na siya ay nagtapos ng ng kanyang pagiging criminology student. Alam niyo, sa totoo lang, kung napakarami kong kilalang nagtapos ng criminology student, katulad niya si Top 1, kaibigan nating Top 1 na talaga ng mga nagpapakita ng kanyang katalinuhan sa kanyang ginagawa ngayon na pagbablog. Nagagamit niya yung kanyang pinag-aralan sa criminology sa pagbibigay ng mga opinyon, nagbibigay ng mga impormasyon patungkol sa batas. Pero ang ating senador ngayon na si Robin Padilla, natapos daw ng criminology, never nating nakitang nagpakita ng katalinuhan doon sa Senado. Meron siyang degree sa criminology. Next, si Robin nung nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Okay? Without even being a senator. Okay? Number 3. Sa tingin niyo ba ang Philippine Army naman lang... Yan na nga ba yung sinasabi natin na kasinungalingan, katarantaduhan, di ba? Kasi alam nating lahat para makapagpasa ka ng batas, dapat isa kang mambabatas. Si Robin, nung nasa bilibid, kriminal yan. Convicted. Convicted siya sa kaso. Illegal possession of firearms. Kung paano mangyayari na ang isang Robin Padilla na isang convicted nung time na yon sa bilibid makakapagpasa ng batas? Diba dapat pala i-demanda yang si Robin Padilla kasi siya ay preso, nakakulong sa bilibid, nakapagpasa pa ng batas. Labag sa batas yun. Diba? Hindi pwede yan. Ewan ko lang kung alam ni Mariel Rodriguez yan na ang mga nagpapasalang ng batas ay mga congressman at mga senador. Ngayon, kung ikaw ay isang preso na nasa loob ng bilibid, meron bang balita noon nakalabas si Robin Padilla ng bilibid pansamantala at pumunta ng Senado o pumunta ng Kongreso para magpasa ng batas? Meron bang ganon?
alam nyo nung napanood ko to, sabi ko, putya, sayang si Mariel. Kasi alam nyo tong si Mariel, dati ko pa siya napapanood hanggang napunta siya kay Kuya Will. Wala naman akong ano dito, kahit nga naging asawa to ni Robin Padilla, naging senador si Robin Padilla ngayon, asawa niya si Mariel, wala akong kahit anong masamang anong naiisip dito kay yung parang disappointed ako kay Mariel. Wala, hindi. Na ano ko rin to, na condemn ako lang din to noong time na nagpag-gluta, gluta inject ba siya doon sa opisina ng kanyang asawa, na parang ginawa niyang clinic tapos hindi naman daw humingi ng parang clearance o hindi nagpaalam sa pamunuan ng Senado. Kasi yan opisina ng People of the Philippines yan tapos gagawin mo parang clinic mo lang, di ba? Kaya na question ko lang din siya diyan. Pero yung ngayon na ginagawa nitong si Mariel na pagbibigay ng maling impormasyon sa ating mga kababayan, 'di ba? Doon pa lang mali na. Hindi na po yan na makatotohanan. Lang pagiging Bawal po yan. Hindi po yan na pwede na etong si Robin Padilla ay makapagpasa po ng batas kung hindi naman po siya mambabatas noong nakakulong siya sa Bilibid. Convicted nga siya noon 'di ba? Convicted nga siya noon. Kaya po napaka mali po niyan. Ngayon ito yung sinasabi nitong si Mariel. Si Robin Padilla po ay hindi po nakapagpasa ng kahit anong batas habang ito ay nasa Bilibid. Bilang inmate po, wala po siyang legislative power. Ngayon po, yung pong kineklaim ni Robin Padilla, yun po yung Republic Act number 8294, which lightened penalties for the illegal possession. Ano ba yan? For illegal possession. Kasi yun yung yun yung kaso niya, 'di ba? Illegal possession. Pinapababa niya yung penalty sa mga low-powered firearms. Ngayon, yun po yung parang nadab as Robin Padilla Law because he and his supporters lobbied and corresponded with lawmakers to amend the stricter illegal possession laws for he was convicted under while he was incarcerated in the 1990s. RA 8294 was officially passed by Congress and signed by Fidel B. Ramos, not authored or passed by Padilla himself. So ano to? Ano tong mga pinagkukukuda mo, Mariel? Hindi totoo yan na si Robin Padilla ay nakapagpasa ng batas. Habang siya'y nandun sa loob ng Bilibid. Hindi pa po ako tumatakbong senador, nakagawa na po ako ng batas. Gusto ko pong ipaalam sa lahat, nagkaroon na po tayo ng Robin Padilla Law. Kung saan po ay atin pong binago ang batas sa illegal possession of firearms. Nung nagkaroon tayo ng martial law, nagkaroon ng PD 1866. Yun yung pagkulong sa mga mahuhuli na may baril. Kahit na mahulihan ka lang ng gatilyo ng baril o anong part ng baril o isang bala, sentensya mo 17 to 21 years. Pagdating ko ng kulungan, ang inabot ko tumanda na doon. Parang ang dating sa akin, unfair tong batas na to. Anong unfair? So ang ginawa ko, sinulatan ko ang mga senador, congressman, in-explain ko sa kanila. Sabi ko, close to 1,000 ang nakakulong dito because of this law. Ano gagawin nyo dito? Hindi dahil sa akin lang, dahil ang daming nakakulong dito. So na-call ko yung attention ni Senator Ramon Revilla.
tsaka ni Congressman Daza. So palitan kami ng sulat. Magpapadala sila ng sample na, kasi di ba gano'n naman magagawa ka ng bill. So kami naman dun sa loob, tinitingnan namin yung sample ng magsasuggest naman kami, babalik namin sa kanila hanggang sa nagkaroon ng format ng bill na ipasa, pinirmahan ng mga senador, pinirmahan ng mga congressman, dinala kay FBR, pumasa. At pinangalanan nito ng Robin Padilla Law. Nako, putang. Hindi po totoo yan, at hindi po pwedeng pangalan kay Robin Padilla yung batas na yan. Hindi po Robin Padilla Law ang tawag dyan. Kahit po ang mga nag-aral ng law, kahit tanungin niya mga abogado, wala pong Robin Padilla Law. Wala po. At hindi po pwede yan. Ngayon, yung sinasabi niyang unfair, kunwari kay mahulihan ka ng bala, ba't ka magdadala ng bala? Katulad no, mahulihan ka ng gatilyo, mahulihan ka ng barrel. Diba? Yung mga parte ng barrel, meron ka niyan. Ba't ka magdadala niyan? Diba? Bakit ka meron yan? Hindi yun unfair. Malay ba nung mga police enforcer, kung mga law enforcer, kung ikaw meron kang gun running activity, nagbebenta ka ng mga pyesa. Diba? Yun kaya mo dinala. Kaya nasa iyo yun. Dahil ikaw ay merong ginagawang illegal. Kung hindi ka naman na authorize sa dealer ng mga baril, ba't meron kang parte ng baril na nasa iyo? Huwag ka na magpalusot, Robin Padilla. Kaya ka umepal dyan sa batas na yan. Kasi yun yung kaso mo. Hindi totoong para sa 1,000 taong nakakulong dahil sa katulad ng kaso mo. Ibig sabihin na kayong mga pare-pareho kayong may kasong ganyan, mga kriminal kayo. Gumawa kayo ng krimen. Ipapalusot pa Diba? Papalusot pa to si Robin Padilla. Maling information po yun. Yung kanilang mga pinapalusot na yan, hindi po yan yung Hindi po yan hindi po yan yung Robin Padilla Law. Hindi po yan patungkol doon sa batas na yun. Wala pong pinasang batas si Robin Padilla bilang isang preso. Mali po yung na yun, salita na yun. Wala siyang naipasang batas dahil siya po'y preso. Hindi po siya ang nagpasa ng batas na yun. Mali yun. Criminal ka nga Diba? Convicted ka nga dyan Kaya nyo lang gustong pababain yung penalty dyan sa kaso na yan. Kasi para mapababa ang penalty mo. Wari ka pa. Wag nga kami. Kami pa tatarantaduhin nyo. Eto, balik pa tayo dito sa video ni Mariel. Hindi naman lang. Niyo ba ang Philippine Army? Bibigyan siya. Number 3. Sa tingin niyo ba ang Philippine Army? Bibigyan siya ng ganun kalaking role, ganun kalaking responsibility sa Philippine Army na siya ang in charge of communications at strategic planning? Kung sa tingin mo, hindi siya qualified. Diba? Ang Philippine Army? So, yung sa mga nagsasabi na hindi siya qualified, I beg to disagree. He is more than qualified. Diba? She is more than qualified. Mali pa yung salita ni ulitin natin Hindi naman lang. He is more than qualified. She is more than qualified. Diba? Robin Padilla, she is more than qualified. She na pala ngayon si Robin Padilla. Ito po yun. Hindi rin po siya naging parte ng army. Siya po ay yung grupo po ng ng mga individual, hindi po private individual yun, mga private individual. Una po sa lahat, mayroon na pong statement ang ating Secretary of National. Hindi naman lang. Teka, nasan ba to?
Hindi po parte ng Philippine Army si Robin Padilla. Kasi ito pong si Robin Padilla ay ano po siya. Teka. Hanapin ko lang. May nabasa ako dito eh. Hindi po naging Philippine Army si Robin Padilla. Meron pong mga grupo na ginawang parang ano ba tawag dito? Yung parang ano lang siya, evaluator lang. Parang ganon, hindi po siya parte ng Philippine Army, ha? Hindi po. Baka yun po kasi yung sinasabi. Ito pong si Robin Padilla ngayon ay reserve officer with a rank of lieutenant colonel. Ngayon, noon pong 2020, he was elected as the chairperson of the Philippine Army Multi-Sectoral Advisory Board. Ayon, advisory board lang. Ngayon, ito pong reservist sa status. Padilla joined the Army Reserve Component, volunteering to advocate for peace and connect with communities, particularly youth and Muslim sectors in Mindanao. Ngayon, he was relieved from his specific advisory committee post in December 2021 alongside other reservists to maintain the organization's non-partisanship during his run for the Senate. Tinanggal po siya. Kasi nga po kakandidato na siyang senador. So ngayon po, wala nang posisyon si Robin Padilla. At yung MSAB leadership niya, hindi po yun talaga, hindi siya talaga ng army. Hindi po siya talaga tauhan ng army o naging, kumbaga yung meron siyang trabaho bilang army, hindi po ganun. Yan po Strategic Communications Committee ang kanyang nahawakan o kumbaga naging siya, yun nga, presidente ng Philippine Army Multi-Sectoral Advisory Board. Mga civilian yan na nagbibigay po ng advice sa mga army. Pero hindi po siya army. Kaya mali na naman yung sinasabi mo alam mo, Mariel, wag na tayong maglokohan. Hindi mapupunta ang asawa mo diyan sa kanyang kinaluluklukan kung hindi dahil kay Digong. Lahat ng kanyang nakuhang posisyon dahil kay Digong. 'Di ba? Sino ba nagbigay sa kanya ng ng parol? Si Digong. 'Di ba? Wala namang ibang nagbigay sa kanya ng ng parol kung hindi si Digong. Kaya nga pinakandidato ni Digong. Diba? Robin Padilla gets absolute pardon from Duterte. Yan po yun. 2016. Ayan, 2016. Ayan, 2016. Dahil po kay Digong, kaya po yan nagkaroon ng pardon. Absolute pardon. Kaya pinakandidatong senador. Kaya nga sabi nga ni Robin Padilla, kahit sunugin siya, Duterte siya. Kasi nga si Digong ang nagbigay sa kanya ng absolute pardon. Walang yan. Walang kakayahan talaga yan. Binigyan lang ng pardon yan. Pero yung sasabihin mo, kaya yan na naging senador dahil matalino, dahil magaling, hindi po totoo yan. Naging senador yan dahil hinimudan tumbong ni nitong si Digong. Ayan
Po tayo dito. Hmm. Kapatid ko po si Ate Rem po. Si po. Salamat sir po. Yan kasi ang foregoing considered, we respectfully recommend the grant of absolute pardon. The grant of absolute pardon with full restoration of civil and political rights in favor of Mr. Padilla. Ah. 'Di ba? Sir, nakapirma na po kayo. 'Di ba? Si Digong, lahat ng kriminal, na ngayon ay mga kaalyado niya, pinalaya niya si Jinggoy. Oh. 'Di ba? Pinalaya niya 'yan. Si Robin Padilla. O tapos itong si Bong Revilla. 'Di ba? Lahat ng mga naipakulong noong mga nakaraang panahon ni Pinoy, pinalaya nitong si Digong. Kaya Mariel, wag mo na kaming lokohin. He is not qualified. Kitang-kita naman kabobohan niyang asawa mo sa Senado. Lolokohin mo pa kami, may Padilla na nagawa yan habang nasa bilibid. Meron siyang malaking parte sa PMA o sa, hindi pala PMA, sa Army. Sa Philippine Army. Ano lang naman siya, civilian group lang naman yung kanyang nahawakan. Diba? Nabigyan lang ng pardon niya ni Digong, kaya naging politiko. Planado na ni Digong yan, gawin niyang senador yan. Kasi alam niyang magiging tuta niya yan. Ay naku Mariel, huwag mo nga kaming tinataranta.